Isa ka ba sa mga nag-iisip at nagtataka, marahil nahihirapan sa ngayon, isip ng isip, tanong ng tanong sa sarili, kung bakit hindi pa po bumabalik ang ex mo? Kung halimbawa naman na alam mong may legit na feelings talaga siya at hindi niya ito finake. Yung alam mong sure ka na nagmahalan kayo, nagplano kayo together, napasaya mo siya, na nagre-resulta ngayon sa kaguluhan or pagkalito. Dahil most probably nag-iisip ka kung bakit hindi pa nga po bumabalik ang ex mo hanggang sa ngayon. Today ay magbibigay po tayo ng ilang mga kadahilanan at alam po natin na ito po ay malaki ang maitutulong, lalong-lalo na kung halimbawang ikaw ay naghahanap ng kasagutan sa ngayon. Tandaan natin mga utol na ang ex mo ay syempre may pakiramdam din yan. May mga dinadala at may mga struggles din po yung nararamdaman. Pagka nasa breakup kasi tayo, madalas yung sarili natin ang ating iniisip, kapakanan natin ang ating inaalala. So we tend to forget ang kalagayan at iniisip ng ex mo. Kasi ang ating nararamdaman ay ang katanungan na bakit siya lumalayo, bakit niya iniiwasan ang sitwasyon, bakit ayaw kanyang tanggapin, bakit ayaw kanyang mahalin, at bakit ayaw niyang bumalik. As I've said, ito po ay based sa feelings. At alam natin na may mga dapat tayong i-validate or may mga dapat tayong gawin for a possible reconciliation dito sa ex natin mga utol. Ang ibig sabihin ko po mga kapatid ay kung may gagawin ka or may mga dapat kang isakatuparan ay maaaring lumaki yung chances at bumalik ang ex mo sa'yo. Number 1 ay maaaring may hinihintay, may hinahanap or may dapat kang gawin muna kapatid bago nga yung pakikipagbalikan na iniisip natin. Ito po ay na-discover or na-experience ko mga utol dahil nga po sa dami ng nakakausap natin sa ating coaching session, marami ang nagsasabi at nagpapahayag ng kanilang totoong nararamdaman. Most especially mga utol kung halimbawang kayo po ay dumpy. Pero marami din pong mga dumpers na nakakausap po natin mga utol na sinasabi nga po sa akin directly na sila po ay nasasaktan. Sila po ay nahihirapan. Literal na binabanggit ko to at ipinapaalala nga po sa karamihan na ang ex mo most probably ay nasasaktan din, hurting at the moment. Minsan kasi ito po ay nalalagpasan o nakakalimutan natin or wala na tayong pakialam doon. Kasi nga po dahil tayo ay nakafocus sa sakit at trouble, paghihirap na nararanasan natin. Kasi tulad ng binabanggit ko before sa mga vlog ko, maaaring kailangan mo lang i-validate yung feelings ng ex mo. Kasi nga po nabanggit ko nga po earlier na sila po ay may nararanasan din, may na-experience at nasasaktan din. Kaya hindi ba sama mga utol kung halimbawang kayo po ay hihingi ng apology? Kung ito naman po ay kailangan, ito naman po ay karapat-dapat at necessary. Kung kayo po ay naging client ko na po sa mga coaching session, alam kong very much familiar kayo doon sa tinuturo ko. Yun po mga utol ay talagang very effective mga kapatid at kumbaga nagkakaroon ng pagkakataon na ma-validate yung feelings ng ex mo. Pero kung halimbawang nanonood ka ngayon mga utol, try to consider their feelings kasi maaaring kailangan mo lang po itong i-validate. At kung kailangan humingi ng apology mga utol, if it is necessary, gawin mo. Kasi maaaring ito po ay nag-fuel sa ex mo para hindi bumalik mga utol. Dahil kung halimbawang merong nakapending na sitwasyon na ganito na kailangan mong humingi ng apology mga kapatid, tapos dumadaan yung mga oras, dumadaan yung mga araw, linggo, or even buwan, or even taon na tumatagal ito mga utol, lalong natitrigger yun, lalong na-fuel yun. Kasi ang papasok sa isip ng ex mo mga utol ay wala kang pakialam at nagmamalaki ka. Kaya nga po tinuturo ko rin mga kapatid na kung halimbawang kayo po ay magno-no contact, alam naman po natin na ito po ay very effective. Kailangan paghandaan mo muna or gawan mo muna ng paraan na kayo po ay magkaroon ng tinatawag na graceful exit. Hindi yung basta-basta na lang kayo po ay aalis. Maliban na lang kung halimbawang sobra-sobra na po yung paghahabol at pagbebeg na ginawa natin. Toxic kumbaga. Ito necessary, kailangan na po nating mag-walk away immediately. Pero kung halimbawa naman na meron kayong connection at gusto mong i-prepare yung sarili mo mga utol, i-validate mo muna yung feelings niya, i-consider mo muna yung hurt na nararamdaman niya, at kung kailangan gumawa nga po ng graceful exit, gawin mo. Dahil sa tingin ko, pwedeng ito ang dahilan kung bakit hanggang sa ngayon mga utol ay hindi kino-consider ng ex mo ang pakikipagbalikan sa'yo. Kasi kung gagawin mo to mga utol, it will literally signal sa ex mo na nire-respeto mo yung feelings niya. Respecting their feelings mga utol ay maaaring maging tulong or tool para may consider ng ex mo ang pakikipagbalikan. Huwag nating baliwalain yon mga utol dahil alam ko yan
Napakaraming clients ko na sinasabi sa akin na, Coach, alam mo, mag-sorry lang siya, okay na ako eh. Coach, alam mo, mahal na mahal ko yung ex ko, pero ang problema, matigas yun eh. Alam mo yung parang nafe-feel at nararamdaman ng mga clients natin, mga nakakausap po natin sa coaching session, mga utol, na mga ex nila ay nagmamalaki din, gumagamit nga din po ng ego, at lumalaban, tumatapat, nakikipag-mind games din. Ito po minsan ay nagkakaroon ng wrong interpretation or misunderstanding. Kaya nga po napapatagal at hindi bumabalik ang mga ex natin. Ngayon, kaya ako naman binanggit itong vlog na to mga utol at itinuturo nga po natin ngayong araw na to mga utol dahil baka ito po ang problema. Kaya tignan din po natin at baka pwede po nating mai-consider. Pero syempre hindi lang naman basta i-consider yon. Tingnan din natin mga utol. Lingunin mo rin yung dinaanan at likuran mo. Kasi baka mamaya may nakikita siya sa iyo mga kapatid na hindi ka nais-nais o ika-negative o halimbawa nga pong ikina-trigger, ng breakup ninyo. For example, hanggang sa ngayon, ikaw ay pala barkada. Siyempre, kailangan mong baguhin yun. Halimbawa, sa ngayon, may bisyo ka mga utol. Siyempre, kailangan mong alisin yun. Kailangan mong baguhin yun. Kasi ang topic ngayon mga utol, kung bakit hindi pa bumabalik ang ex mo, maaaring yun po ang isa or dahilan. Ikalawa mga utol na posibleng dahilan na ika nga baka nagiging rason kung bakit hanggang sa ngayon ay nasa breakup pa rin po kayo. Walang ex na bumabalik, walang ex na nag-reach out, walang ex na nakikipag-usap. At ang posibleng dahilan ay baka naman nakikita niya na sobrang gusto natin siyang bumalik. You want it too much mga utol. Nagiging relationship focus ka at nagiging sobrang eager or obsessed ka sa pakikipagbalikan sa kanya mga kapatid at sa nararamdaman mo. Dapat kasi nating isipin na ang ex mo, hindi na yan ang ex mo mga utol. Kung halimbawang naiisip mo dati na sobra kanyang mahal, well, maniniwala po ako mga kapatid na ito po ay malaki na pong pagbabago. Maaaring hindi na po siya ganun ka-motivated, maaaring nandun pa rin yung love, okay. Pero ang ibig ko pong sabihin dito mga utol, yung kanyang inspiration to continue or be with you mga utol ay maaaring hindi na po ganun. So kung halimbawang ganito ang situation, ang ex mo, most probably ngayon ay nag-iisa, single, walang katabi, walang kasama, nag-iisa mga utol. So pagka ikaw po ay nag-iisa, ano po yung nature at tendency na ginagawa mo? You're looking for opportunities mga kapatid. I'm not telling na hahanap ang ex mo or saying na hahanap ang ex mo ng replacement. Ang ibig sabihin ko po rito mga utol, maaaring barkada, opportunity, bagay na hindi niya ginagawa, tao, barkada, magulang, lahat yun mga utol eh. Kaya nga po napakadalas na nangyayari na, Coach, bakit ngayon yung ex ko biglang in-add friend yung dati niya? Bakit yung ex ko mga utol nag-chat-chat dun sa ex niya? Bakit ang ex ko mga utol ay lumalabas na ngayon at bumabarkada? Kasi nga po, being single, being in a breakup situation mga utol, ay magkakaroon ka ng tendency para i-open ang sarili mo sa different types of opportunity. So what I'm trying to say mga utol, kung halimbawang lumilingon ang ex mo sa mga opportunity na yan, so meaning to say, ikino-compare ka niya. Hinahanapan niya ng comparison, kung saan ka lamang, kung saan ka pwede, kung saan hindi ka pwede. Eh kung halimbawang ngayon pa na ikaw ay nade-devalue, ipinaparamdam mo sa ex mo na ikaw nga po ay nagkakaroon ng depression mga utol, eh di lalong natatalo ka dun sa mga bagay na ikino-compare niya sa'yo. I'm not saying na tao ito mga utol, iwasan po natin mag-overthink. Pero ang ibig ko pong sabihin, halimbawa po sitwasyon, opportunity, kaibigan. And being too pushy, too available, habol ng habol sa ex mo, it only signals or shows them, pakiramdam nila, wala kang other options. Wala nang ibang bagay na pwedeng makapagpasaya sa'yo. Wala ka ng pag-asa at siya na lang ang inaasahan mo. So ibig sabihin mga utol, dito sa ganitong situation ay dedehado ka. Kasi nga po, ang tindi ng competition eh. Di ba yung ex mo lumilingon? Eh lahat ng mga tao o situation or pagkakataon na nakikita niya are all independent. Tapos ikaw dependable sa kanya. So matatalo ka, magiging dehado ka rito kapatid. At alam naman po natin na hindi attractive yon. Unattractive traits at off yon. Kaya nga just be casual mga utol. Huwag tayong masyadong pushy. Kung kailangan ikaw ay distance, in the most effective way na magagawa mo mga utol, gawin mo. Mag-focus ka sa sarili mo at huwag po tayong masyadong parang eager na talaga naman pong parang hindi natin kaya na wala ang ex mo kapatid. Kahit na ikaw ay very valuable sa una, alam natin na ito po ay magiging paraan
para siya po ay ma-devalue, para ikaw po ay mawalan ng halaga. Staying away from your ex will help. Giving them the validation na kailangan nila ay makakatulong din. Improving. Lahat po yan mga utol ay kailangan po muna nating tutukan at gawin para bumalik ang ex mo. For a possible reconciliation sa inyong dalawa, lahat ng bagay mga utol ay kailangan ng duration, kailangan ng oras, kailangan mag-matured. So even ang breakup mga kapatid ay kailangan din. Kaya titignan din po natin baka yun ang kulang at baka yun ang dapat nating gawin. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan, suportahan at syempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.